to school. And let's prepare her lunchbox. So guys, kagising lang ni Jais and ayun, pumayag siyang suotan ko siya ng damit agad bago mag-breakfast. Kasi kahapon, grabe talaga, nag-away kami kahapon kasi 8:20 na. Last minute na talaga. Kasi 8:30 yung school, diba? 8:20 na. Ayaw para magsuot ng damit. Ngayon, nag-away kami. As in, nag-away talaga kami kahapon. Kasi ayaw niya magsuot ng damit. Gusto niya mama, ayaw naman niya magsuot ng damit. And ayun na nga, na-late na nga kami. Dumating kami doon ng 8:30 na sa school. Nag-bell na yung mga kaklase nila na nasa classroom na. And yun, kakarating lang namin that time. And last night, nag-usap kami ganyan-ganyan na. And kagabi, andito din yung lola nila, pinagsabihan siya. Kaya ayun, ngayon wala siyang problema. Nagsuot siya agad ng damit niya. And ayun, papakainin ko na ng breakfast din. Kahapon talaga, grabe. Grabe yung tupak niya kahapon. Hindi mo maano. Tapos mataas din yung tupak ko kahapon. So nag-abot yung tupak namin dalawa. Grabe yung tupak niya kahapon. Binibigyan ko siya ng damit. Ayaw niyang suotin kasi hindi niya gusto. Ngayon, kumukuha ko ng damit na pang choices niya. Ayaw naman niya. And then, sabi ko, kumuha ka na ng damit mo sa cabinet mo, ikaw nang magpili. Ayaw din naman niya. Nagganon kami ng mga 30 minutes. Nag-away kami ng ganon ng 30 minutes. Ayaw talaga niya. Sabi niya, maya daw plus 8 na. So, sabi ko, kung hindi ka kukuha ng damit mo, dito lang tayo sa bahay. Yung daddy na lang mo at saka sila nang aalis. Ayaw din naman niya. Umiiyak, sumisigaw siya. Ngayon, sabi ko, sige. Sama tayo doon, magsuot ka ng damit. Ayaw din naman niya. Ngayon, lumabas ako ng bahay. Sabi ko, hintayin kita sa labas. Ready na kami. Hintayin ka naman sa labas. Kunin mo yung damit mo. Kasi marunong na siya magsuot ng damit niya. So, magbihis ka na lang. Maghintay kami sa labas. Ayaw din naman niya. Umiyak. Nagsisigaw. Lumabas ng pinto din. Na hubad pa. Sabi ko, okay, mamili ka na lang ng damit mo sa couch sa labas kasi may mga damit dyan. Ayaw din niya. Ngayon, umalis ako. Inignore ko siya. Pumunta ako ng kotse. Umiyak, nagsisigaw na naman. Kasi umakyat ako. Ngayon, umakyat ako. Tumahan siya. Sabi ko, sige ha. Kasi ano na yun guys, 8:20 na yun. 8:25 na yun. Sabi ko, sige ha. Makisama ka na. Good boy na. Magsuot ka ng damit mo. And, sabi ko, kumuha ng damit dito sa labas kasi nakasarado na yung door. Sabi naman niya, gusto niya yung damit sa loob. Oh my God. So, grabe yung tupak niya kahapon. And, so, pagpasok namin sa loob ng kwarto, yung parang, yung fan yung pagkasabi ko para mainggan niyo siya. And ayun, usap kaming dalawa ng masinsinan na pangit yung ginawa niya, ganyan, naghintay siya matagal, ganon. So, ayun, naging okay naman. Tapos, kinausap din siya ng lolo niya kagabi. Ayun. We're home na guys and it's time to clean up the house. Ang dami nating tupiin na damit. Ayan, tupiin. And si JC sumama sa daddy niya kasi may iti-check silang work. So, sumama si JC.
About guys, experience nila na sa school, sa first week of school niya. Yung unang araw niya, very excited siya and hindi talaga siya makapag-intay and happy siya. And nung pinick up na namin siya ng afternoon, talagang nagkikwento siya about nangyari sa kanya whole day sa school. And then sabi niya sa amin na hindi niya hinahayaan yung mga bata na i-push around siya. Kasi usually kasi may mga bata na, halimbawa pag nag-play kayo sa playground, push around ka. Yung parang sila yung mauna or napaka-push nila. So sabi niya, hindi din niya hinahayaan mga bata na i-push around siya. Which is good kasi ina-advise namin yun sa kanya kasi di ba may time na mahihain siya. So, in-advise namin yun sa kanya na wag mong hayaan yung mga bata na i-push around ka. Second day niyo guys is medyo may hiccups kasi yung kausap niyang naging friend niya sa first day, akala niya magiging friend niya the next day or maka-hangout niya the next day. Ang nangyari is, nung second day guys is, gusto sana niya makig-hangout dun sa kausap niya on the first day na naging friend daw niya. But then sinabihan siya nung bata na huwag kang umupo sa tabi ko. So parang it's a first rejection niya sa school and with strangers and sa labas. So it's a first rejection niya yun. So parang ano siya guys, na-disappoint siya, na-upset siya, na sinabihan siyang ganun kasi expected niya, uy, ang ganda ng first day natin, friends tayo, ganyan, naglaro tayo, ganyan. So expect niya second day is ganun din. Pero ang nangyari nga is na-reject siya. Nasaktan kami guys kasi na-upset din ako pati papa niya kasi bakit yung kids talaga is gonna be kids talaga, 'di ba? Yung parang ganun. But yun na nga, yun yung first rejection niya. And then nung nag-line up na sila kasi magla-line up yan sila pag lumabas sila ng classroom. Hindi namin assume namin is biro lang yun ng bata. Kasi sabi niya may naka-line up daw sa kanyang lalaki sa likod niya. And, ang ginawa daw, pinupush daw yung likod niya or tap-tap daw. Sabi ko, malakas ba or ano? Sabi niya, push daw, ganun. Well, hindi natin alam, diba? Kasi wala tayo doon. So, ayun, nag-advise lang kami sa kanya na if mangyari ulit yan, that means, in-advise namin sa kanya na baka yung batang yun gusto lang makipag-usap sa'yo, makipaglaro sa'yo, or baka yung batang yun nabagalan sa kanya, kaya pinupush siya para madali sa paglalakad, or biro lang, ganon. So, nag-advise kami sa kanya na baka nga ganon lang, nagbibiro lang yung bata, pero if nangyari ulit yan, and malakas yung pag-push or whatever, sasabihan niya ng anong problema niya. And then, if nangyari ulit, na sinadya talaga siya, yun na yung time na papatol na siya. So, ganun yung advice namin sa kanya. Kasi mahirap kasi dito guys, maraming maraming mga bullies. So, yun ang sinabi namin sa kanya. Pag third time na nangyari ginawa, doon ka na yung parang ipupush mo rin siya. So, tinuturuan din namin siya paano lumaban. Kasi mahirap kasi guys. Ang dami talaga mga bullies dito. Yung guys, nung second day niya na umuwi kami ng afternoon, iyak talaga siya, iyak sa akin. Tapos sabi niya ayaw na niya pumasok sa school after ng mga ganap na yun nung second day. Ayaw na niya pumasok sa school. As in, ayaw niya makipag-usap sa daddy niya. Gusto niya makipag-usap sa akin. So, ayun, girl talk kaming dalawa. And then, nagyakapan kami, umiiyak siya. Gusto ko rin umiyak guys, pero ayaw umiyak. But then, nakakalungkot talaga yung yung araw niya. Ayun, in-advise ko sa kanya na hindi lahat ng naging nakamit mo or naging kalaro mo or naging friend mo is magiging friend mo or kalaro mo or kausap mo all the time. Sabi ko rin sa kanya na hindi lahat ng bata magiging ka-friend mo. And dapat din at kailangan din na hindi ka lang sa isang bata na makipagtsikahan. Maraming bata kasi may mga 25 sila kabata sa isang room. So sabi ko sa kanya, if ang bata hindi nakikipag-usap sa iyo or ignore ka or ayaw kanyang kausapin, then forget it. Pero maging kind ka lang din sa kanya, mag-say hello ka lang sa kanya kung magharapan kayo or ganon. Pero if ayaw niya makipag-interact sa iyo, okay lang, Alana. Marami namang bata doon na pwede mong kausapin or pwede mong gawing friend or kalaro. So,
wag mo lang dibdibin, wag mo lang talaga, ignore mo lang. And focus ka lang sa study mo or sa school mo. And just do your best sa school. And hayaan mo kung ayaw nila, ganun. So, sinabi ko sa kanya na hindi lahat ng bata magiging friends mo. Hindi lahat ng naging friend mo is magiging friend mo talaga. And hindi lahat ng nakausap mo ngayon is makakausap mo kinabukasan kasi may time na baka wala sila sa mood. Or baka ayaw lang nilang may kausap, ganun. And so, but importantly talaga is kahit ganun ang pinakita sa'yo, maging kind ka lang, mag-say hello or hi ka lang kung magkatagpo kayo. And wag mo lang yung parang ganun. Basta yun lang yung mga ina-advise namin sa kanya, guys, na hindi lahat ng bata or sino man ay maging kaibigan niya and makalaro niya. Just stay kind na lang. If mag-say hi, or makipaglaro. Kung hindi, and then gumawa ng ibang bagay or gano'n. At important lang talaga is yung school niya, yung mag-study siya, makinig siya, yun ang important. Yun ang mas important. Basta ang dami naming in-advise sa kanya, and yung daddy din niya may sinabi sa kanya para hindi siya ma-disappoint. So, on the third day, guys, dinraft off namin siya, and sinabi namin sa teacher yung nangyari nung second day, and siguro ang ginawa ng teacher is ginigroup siya kung sino yung mas similar sa attitude niya or behavior niya or mga interest. And ayun nga, nag-group siya sa mga bata na hindi tipong yung parang alam niyo na, na-experience din kasi yan ni Alana sa Kindi. Kaya pinull-out namin siya sa Kindi. Siguro 3 months lang siya sa Kindi. Pinull-out namin siya kasi as in, guys, takot. Every time na drop namin siya sa Kindi, takot na takot siya. Nanginginig talaga siya. And yun, nagsabi siya sa akin na yung ibang kids daw doon, siguro kasing edad din niya, kasing age niya, ayaw siyang pahawakin ng mga pens or laruan. Tawag ito, understandable naman kasi parang yung mga kids nagtitutorial sila na style, yung parang amin to, yung parang ganun kasi parang bago si Alana. Tapos nandun na sila, yung parang naka-group na sila as a friend, and si Alana bago pa lang, stranger pa lang. So parang tutorial sila, masyado silang tutorial. And yun ang na-experience ni Alana doon sa Kindi. And parang wala siyang friends sa Kindi as well. So kaya nangyari, pinull-out namin siya kaysa naman ma-torture siya everyday doon. Kasi napapansin talaga namin, umiiyak for 3 months, hindi nagbabago siya. Iyak siyang iyak every time na i-draft off namin. So, pinull-out namin siya. And then it happy naman sa school ngayon na ganun nga. So, but, ang ginawa nga ng teacher is, ginigroup siya sa mga same interest or same behavior siguro niya. And which is good. Kasi after that guys, nung third day niya, na ginawa ng teacher, nag-group siya sa mga mas na kid. Pag-pick up namin sa kanya ng third day ng hapon, ang saya-saya sa niya, ang dami na niyang nakakausap, ang dami na niyang kalangrong friend, nakakakilala, so sobrang saya niya. So na-solve yung problem. And then the fourth day, masaya pa rin siya. And then the fifth, and kasi sa first week nila is 4 days lang sila pumasok kasi nag-start sila ng Tuesday. So ang nagkaroon lang talaga ng hiccups is yung second day. And then after that, okay naman siya. And the next week, okay na rin siya. Masaya na rin siya. And nag-look forward talaga siya, lalo na sa mga nangyayari sa school. Kasi may mga iba't ibang nangyayari sa school, mga activities. So, masaya siya after that scenario. And after sa mga sinasabi namin na huwag kang mag-worry about na magkaroon ka ng friend or not. Ang isipin mo lang mag-enjoy ka sa school and learn and listen, mga ganun, and have fun lang. Huwag mong i-worry lahat yung bagay na wala kang nakakausap or kasi darating din ng time na may lalapit sa'yo, kakausapin ka, basta stay kind ka lang, mag-say hello ka lang sa lahat, kahit dun sa bata na ayaw sa'yo, ganun. So yun yung first week niya. Thank God talaga na up to now, it's the third week now. Okay na ang lahat. That's it for today, guys, and hope you enjoy watching our video, and see you next time. Bye-bye!